Ibati ako sa pagigumani mo, tungkol sa ipakita mo, magmumatan ako. Inon sa dili ako, mahimutan kung malayo kanimo. O sa dili o dili ako, lubiya kanimo. Sa tinuod lang, ibati ako sa pagigumani mo, tungkol sa ipakita mo, magmumatan ako. Inon sa dili ako, mahimutan kung malayo kanimo. O sa dili o dili ako, lubiya kanimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, nakita ko ang gugma mo. Buhay ka nga Diyos na among ialagaan. Bisan ako nakasasala, imo ako ipakaway sala. Takos ka sa tanang pagkain, pasalamat. Salamat sa grasya o kaluoy. Praise God. Ako, oh, Ginoo. Salamat sa gugma mong walay paglubad. Nagiluwas mo ako sa pagkamakasasala, Ginoo. Bisan wala kita makita, abang nakita ko ang gugma mo. Buhay ka nga Diyos na among ialagaran. Bisan ako makasasala, imo ako di pakaway sala. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Praise God. Palagpakan po natin ating Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga kapatid. Hindi po maganda yung pakiramdam ko ngayon. Dito pa ako sa likod ng pulpito. Ayun na po, sumakit yung chat ko. Parang nire-reviews po ako sa gabing ito. At ito lang, di pa ako nakapaghanda ng maayos dahil nung isang araw pa ako naghanda, yung hinanda ko, wala po akong nakuha sa hinanda ko kanina. Tanging yung nahanda ko, yung kanina lang po. Kaya, kung ano lang pong ibinigay sa akin ng Panginoon, yun po ang isi-share ko po sa inyo. Kaya, tulungan po ako ninyo mga kapatid at ipag-pray niyo po ako habang nariyan kayo sa nakatayo. Dahil, sabi nga po, ito'y panahon na po ng paglagong tutuusin. Praise God, at tayo po ay yumuko, tayo po ay dumalangin sa Panginoon. Purihin ka, Panginoon, Lord Jesus. Muli, lumalapit kami sa iyo, Panginoon. Alam mo, Lord, ang iyong lingkod ay isang lingkod lamang, Lord, na dinampot mo sa biyaya, Panginoon. Ikinabang lamang, Lord, ang iyong biyaya. At, Lord, matatapos yung, Lord, aking buhay, Panginoon. Sa ilalim pa rin, Lord, ang iyong biyaya, Panginoon. Maging sa aking mga kapatid, Panginoon. Lahat kami, Panginoon, ay nasa ilalim lamang, Lord, ang biyaya. At dito kami, Lord, nakakatayo. Dahil ito'y sa iyong biyaya, Panginoon. Dahil hindi kami karapat-dapat man lang, Panginoon, tumingin sa iyong salita. Ngunit dahil sa iyong kahabagan, narito po kami, Panginoon. Lord God, papasalamat sa kadakilaan po sa aming Panginoon. Ama, tulungan mo po, Panginoon.
At ako po, Panginoon, ay Lord, papasakop kayo, Lord, sa iyong presensya. Ikaw po, Lord, ang gumamit sa labi ko, Panginoon. Nawa, Lord God, ang sambitin ng labing ito ay samahan niyo yung Espiritu Santo sa mag-weekend sa puso ng aking mga kapatid, Panginoon. Yes, Lord. Kaya, Lord, ano pong gagawin, Lord God, ng mainam na pranalita, mala asukal, Panginoon, mala sugar na pagsasalita, Panginoon, kung hindi mo ito sasamahan ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, ang sabi mo, Lord God, ng iyong salita, the letter kill it, but your Spirit give it life, Panginoon. Ama, ang Espiritu Santo mo, Panginoon, ang aming inaasahan sa aming kalagitnaan ngayon. Tulungan mo ang aking mga kapatid. Lord, anoint mo ang kanilang spiritual na pandinig, Panginoon. Ang understanding ng word, Panginoon. Maging sa ako man, Panginoon, Lord God, ay papasakop lamang ako, Panginoon, sa anuman, Lord, ang binigay mo lang sa aking puso, Panginoon. Dahil para akong isang bata, Panginoon, na Lord, Panginoon, mag-aaral na matuto, Panginoon, sa iyong salita, Lord God. Ama, Panginoon, Lord Jesus, ikaw po ang madakila sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hanggang sa dumating ka, Panginoon, sa araw na yon na aming inaasam-asam, Panginoon. Matatapos din, Lord, yung lakbayin na ito. Mas pinakamalapit ito, Panginoon, kaysa, Lord, sa mga naghintay noong, Panginoon, ng mga apostoles, Panginoon. Yes, Lord. Kaya, Lord, ay ito sa samantalahin ang mga bagay na ito namin tinatamasa ngayon, Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat. Pinupuri ka namin sa salamatan. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Praise God. At bago po tayo mag-open ng PowerPoint, buksan po natin ang buksan po natin ang ating kasulatan sa Luke chapter 8 verse 4. Ito po ay isang parable patungkol sa mga nakapakinig ng salita ng Panginoon. Naniniwala pa ko sa gabing ito na yung mga nanarito kaka-attend ng Wednesday na gawain. Sabi nga po, yung umatin po ng Wednesday, sabi nga pinakamahirap yung pag-attend. Pinakadabis yung umatin sa Miyerkules. Bakit? Kasi maraming trabaho, pagod, lahat. Pero makaka-attend ka ng Wednesday. Sabi nga ng isang preacher, yung umaatin ng Wednesday, ipaglalaban na ng patay ang pastor nun. Praise God. Basahin po natin ang Luke chapter 8 verse 4. At nang magkatipon ang malaking karamihang tao at ang mga mula sa bawat bayan na nagsadya sa kanya at nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Si Jesus Christ po ang nagsasalita. Ang mga hasik ay yumaon upang maghasik ng kanyang binhi, at sa kanyang paghasik ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. Pakinig po tayo, mga kapatid, dahil mayroon po akong sasabihin po muna sa huli, at ito may malaking kinalaman po sa end time at sa ating kalagayan. At ang iba ay nahulog sa batuhan, at pagsibol ay natuyo sapagkat walang halumigmig. Itong halumigmig na po ito yung moisture. Ang moisture po ay tubig. Ibig sabihin, wala po silang salita ng Panginoon. Tinukoy po ito ni Brother Branham na ito yung mga denominasyon, espiritu ng denominasyon. At ang iba ay nahulog sa mga dawagan, at tumubong kasama ang mga dawag, at yaoy ininis. At ang iba ay nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at tagbungan ng tig-100. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, tingnan na ito mga kapatid, siya ay sumigaw. Sumigaw ang Panginoon pagkasabi niya ito. Sumigaw ang may mga pakinig na ipakikinig ay makinig. Parang sinasabi sa mga churches, parang may pagkamalapit siya. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Pero ito may mga tinutukoy ito dito. Dapat pakinggan natin ito dahil may kinalaman ito. Dito po nagsisi-alis, nagsisi-backslide yung mga napakapakinig na ito. At tinanong siya ng kanyang mga alagad kung ano kaya ang talinghagang ito. At sinabi niya, sa inyo ipinagkaloob mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Diyos, katapwat sa mga iba sa mga talinghaga, upang kung magsitingin at silang mga kakita at mga karinig, ay huwag silang makaunawa. Ito ang talinghaga
Ito ang talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. At ang mga sa tabi ng daan ay nangakinig kung magkagayoy dumarating ang dyablo at inaalis ang salita sa kanilang puso upang huwag silang magsisampalataya at mga ligtas. Nakapakinig po ito. At ang mga sa batuhan ay yaong mga pagkarinig ay tinanggap na may galak ang salita. At ang mga ito'y walang ugat, hindi purutin. Na sila ay sandaling panahon ay nagsisasampalataya at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. At ang nahulog sa dawagan ay ito, ang nangakinig at samantalang sila ay nagsisiyaon sa kanilang lakad, ay ininis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, sa mundo, things of the world. At hindi nabubunga ng kasakdalan. Hindi po nabubunga kasi nakabaling yung puso talaga. 75% doon sa sanlibutan. Hindi makapaglingkod-lingkod ng lubusan. At hindi nabubunga ng kasakdalan. At sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita pagkarinig at nangabubunga may pagtitiis. Tandaan po natin ito. Ang sabi sa dulo, nagbubunga ng may pagtitiis. Praise God. At sa second scripture po natin, ang scripture 2, Matthew chapter 2 verse 12. Matthew chapter 2 verse 12. At palibhasa ay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mga balik kay Herodes at nagsiuwi. Sa Matthew ba yun? Nang mga kaalis nga sila, narito ang isang anghel ng Panginoon na pagkita kay Jose. Parang nagkamali ata ko ng scripture. Praise God. At tayo ay makakaupo na. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. 24. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ito po speaking ng end time. Talagang as in, ito'y propesiya kung tutuusin. Dahil hindi pa po ito nangyayari samantalang masama na itong mundo natin. Meron po talagang kasamaan na mangyayari yung tinatawag na syudan sa bandang huli. At datapwat ang magtiis hanggang sa wakas ay isang maliligtas. Palagi pong may pagtitiis. Titingnan po natin kung ano ang meron dito sa pagtitiis. Dahil alam ko na ako rin ay nakakaramdam. Lahat tayo nagtitiis. Titingnan po natin kung ano pong kahalagahan ng mga bagay na ito. Praise God. Sa PowerPoint tayo. Next slide. Ang title ko po ay Wilderness Journey. Ito po yung paglalakbay nila sa ilang natin at ng bayang Israel at ng ating Panginoon si Kristo. Lahat po ay dumadaan sa paglalakbay sa ilang. Yun po yung pinaka magandang tagpo pagdating po sa journey sa wilderness. Dahil doon po sa wilderness, marami pong nangahulog, marami pong nangamatay. Sa panahon ng paglabas ng mga anak ni Israel sa Egypt. Praise God, sa unang slide.
a few nights ago, lalagay ng konti dun sa teksto natin. A few nights ago, I'd come from down, and a few months ago, rather from the meeting, and I was discharged in California. And my meetings had failed terribly, and I promised the Lord if He ever failed me when I started on the field. I know there's 2 or 3 things that a minister has to watch. Ito po ay naka-address sa mga ministro. And one of them is money. So money, popularity, women, and support. May support po, iba-iba. Hindi lang po yun sa tatlo. Pero mas sabi nga, tatlo ang binigay ni Brother Branham na pinag-iingat ang minister. So I made a pledge to God. I found out that Samson fell because of Delilah. Nahulog po kasi si Samson sa babae. Ito po ay mga man of God. The woman. And I found out that Saul fell because of pride. Si Saul nahulog din sa pride. Sabi po ng kasulatan. And Balaam fell because of money. And all those things are written for our examples, said the book of Hebrews. And we watch those things and keep the blood cover between us and those things. Next. Pinapag-ingat ang mga minister dito sa tatlo. At kahit hindi ministro, ay pwedeng mahulog dito. Dahil ang tatlong ito ay patibong. Titimbangin po natin. Ang pera po ay masasabi po natin patibong kung sakaling example, binigyan ka ng magandang trabaho pero hindi ka na nakakapanambahan ng maayos, yun ay patibong. Binabalansin po natin yung mga bagay-bagay. Mas mainam na yung pera kaysa sa pagmamahal mo sa iyong kapatid. Yun ay disibyon. Yun ay patibong na pera para sa atin. Praise God. Dahil ang tatlong ito ay patibong. Kung hindi ito mababalansin ng isang individual. At minsan kapag nahulog dito ay nauwi sa pagbabackslide ang isang minister o mananampalataya. Ito po kasi ang sisimulan ng pagbabackslide. Yung panghihina ng isang mananampalataya, lalo kung consecrated siya sa Panginoon. Kumbaga, na-convert na totally ang kanyang puso. Kaya doon naghihirap ang isang mananampalataya pagka nakagagawa ng kasalanan. So kailangan talaga natin dito ng confession para makabalik tayo sa ating fellowship sa ating Panginoon. Pinag-iingat tayo dito dahil sabi nga, may mga example na po ang Biblia ng mga tao ng Diyos na nahulog. So tayo ngayon, ang nasa presently na kalagayan, tayo ngayon ang kumbaga nakatutok ngayon, kumbaga tayo kasi ang nabubuhay sa presently ngayon, hindi po sila Samson, hindi po ibang tao, kundi tayo po ang nabubuhay sa ngayon. Tayo rin po yung gaganap, kumbaga sa pelikula, tayo po yung mga star sa dulo. Kaya ngayon pa lang, pinag-iingat tayo ng ating Panginoon at alam ko natutulungan tayo ng Panginoon sa tulong ng kanyang biyaya na makaabot tayo doon sa hangganan na hinihintay natin. Yes, Lord. Praise God. Next. Ngayon, bumalik po ako dito sa kabila kasi hindi lang po doon sa ministro, sa babae, o sa pera, o sa popularity. Ito po ang may malaking kinalaman sa buhay na ito. Ilagyan ko po siya ng commonly problem of the people. Ito ay mga common na problema ng mga tao. Kahit isa sa atin. At titingnan natin kung anong meron dito sa mga bagay na ito. Yung una, yung kahirapan. Alam po natin na, sabi nga, yung huling panahon natin, napakahirap ang financial, maging sa mga bilihin, lahat na lang siguro napakahirap. Parang tila baga, ba tayo ng Panginoon? Parang bang tila baga, ang hirap naman ng sitwasyon. Titingnan po natin sa negatibo, positibong paraan at makita natin ang kahirapan. Ang ikalawa, kalusugan. Dahil kahit naman marami kang pera, pagka ang iyong kalusugan ay sabi nga marami kang dinaramdam, isa yun ang nagpapahirap sa tao. Tama. Yung kalusugan, di ka makakain ng maayos, di ka makalakad,
Di mo magawa yung gusto mo, di mo ka makapagtrabaho. Dahil sa iyong kalusugan. Sakit sa kalooban, yung pain. Tapo natin na may mga tao po na marami akong kakilala ako na ay pera sila. Yung kanilang mga magulang nasa abroad. Pero nakita naman nila kanilang mga anak na nandun sa mental hospital, andun sa nagsasyabu. Pagamat marami silang pera, yung sakit nila sa kalooban, napakahirap. Meron silang anak na gano'n. Nakita niyo ba yung mga magulang na may mga anak na yung bata na child, yung parang na epilepsy, special child. Sa tingin nyo, kung ikayo ang isang magulang ng isang special child na isang bata, mahirap yun sa kalooban, painful. Sabi nga, nadudula sa pag-ibig, kumbaga sabi nga nila, hindi pinagpala sa pag-ibig, laging umiibig, laging nasusugatan, yung puso, sugat na, painful. Yan po ay mga sakit sa kalooban. Pagkabigo or disappointment, mga persecution. Iyan po yung karamihan na nararanasan ng isang Kristiyano. Kahit hindi man po Kristiyano, nararanasan din po ito dahil narito siya sa loob ng earth. Walang accepted dito. Bawat tao ay hindi accepted sa mga bagay na ito. Lahat ng tao ay dumadaan dito sa mga pagsubok na ito. Maging ang ating Panginoong Hesukristo ay dinaanan ang lahat ng ito. Si Jesus Christ hindi po siya accepted dito. Sa totoo lang, ang sabi, all manners ang nakalagay, naranasan ng Panginoon. Naranasan niya yung sakit. Alam niya yung kalagayan ni Brother Rod sa kanyang paa. Praise God. Alam niya ang kalagayan nila, Brother Benji, Pastor Arnel, sila Sister Edith, lahat tayo, alam ni Lord yan. Tama. Pero mayroon lang si Lord ginagawa sa isang banda. Yun ang titingnan natin ngayon. Next. Sa mga bagay na yan, sa mga pagsubok na yan, kabiguan, lahat ng mga bagay, kung ano man ang meron na nasa atin ngayon sa ating harapan, dito nahahayag ang bawat katangian ng isang Kristiyano. Ngayon, mangungusap po tayo, hindi po sa labas. Mangungusap po tayo sa loob, sa atin. Dito nahahayag ang bawat katangian ng isang Kristiyano pag dumadaan sa mga pagsubok na ito. Yung ibang mga Kristiyano, hindi natatagalan ang mga pagsubok na ito. Diba yung scripture natin kanina, mayroong mga sa batuhan, nahulog, sa daanan, sa dawagan. Hindi po yung nakadiretso. Sinmang po inhira dinhi. Wari hira makapagdiretso. Wari pa kita inin hadulo ha. Ari pala kita hawilderness ini. Hit journey nato hinga kinabuhi. Waray pa kita ngadto, hindi pa tayo doon sa rurok talaga nung ng main event nung paglalagyan ng mga pagsubok. Yung ibang mga Kristiyano hindi natatagalan ang mga pagsubok na ito, kadalasan nagrereklamo. Ito po ang nangyari sa panahon ng bayang Israel na nakalabas sila sa Egypt. Lagi po sila nagrereklamo kay Moses. Halos batuhin na nga nila si Moses. Reklamo sila ng reklamo, mga murmuring ng mga tao. Murmuring sa pagkain, murmuring sila sa tubig. Lahat na lang sila ay laging nagre-reklamo. Napakahirap po tanggapin ng isang taong mareklamo. Sabi nga ni Brother Branham. At ang mga tao pag dumadaan sa kanilang buhay, ang pagsubok na ito, dito nahahayag ang mga katangian ng isang Kristiyano. Yung mga bagay kasi na mahirap, ang ating makukuha doon, ay mga katangian kasi doon na doon lang talaga lalabas pag dumaraan sa bagay ng kahigpitan. Wala pong ibang, sabi nga, walang shortcut dito. Ito yung totoong Kristyanismo. Hindi po ang Kristyanismo ay makatin ka, pagpapalain ka. Pwede yun magpagpalain ka. Ngunit kung ikaw ay bride, iba ang kalibre po ng bride. Tama. Ang kalibre ng bride ay kalibre ni Jesus Christ.
tanggapin po natin ang katotohanan, di ganito talaga ang bride. Ito sila ay mga overcomer, mga mananagumpay, mga warriors po ito. Hindi ito warriors ng tapang sa laman. Kung mas matapang ka, matapang ang jeans nyo, hindi po ito. Ang tapang po dito ay patiisan ito hanggang sa dulo. Wala po tayong magagawa dahil ito talaga, kung gusto mong magkumpling kang bride, kailangan natin dumaan dito. Sabi ko nga, wala itong shortcut. Tama. Ang mga pagsubok na ito, kadalasan nagrereklamo ang mga tao pag dumadaan sa kanilang buhay. Ang pagsubok na ito, dito nahayag ang mga katangian ng isang Kristiyano. Kung anong antas ng kanyang pananampalataya, naroon siya. Makikita yung antas ng pananampalataya mo kung naroon ka pagdating ng kagipitan, pagdating ng kawalan, pagdating ng sakit. Ikaw pa ba ay aaten? Ikaw pa ba ay magrereklamo? Habang pasikip ng pasikip. Sabi nga, habang yung mga tao sa Israel, yung bayang Israel, marami sila, 2 million sila na nakalabas sa Egypt. Isipin nyo, 2 lang po yung nakapasok. Kasi yung diwa kasi ni Joshua at saka ni Caleb na iba. Kaysa dun sa 2 million na yon, yung iba. Napakakaunti nila. Sabi nga, many are called, but few are chosen. Tama. Ito yung pakunti ng pakunti ng pakunti ng pakunti. Ito po yung totoo. Tama. Kung sabihin panati ko ako, bahala na kayo kung magiging panati ko ako. Ito po yung totoo. Pakunti yan ng pakunti ng pakunti ng pakunti ng pakunti. Habang yung kunti na yon, yun ay magiging warriors na warriors pagdating ng araw. Tama. Antas ng kanyang pananampalataya, naroon siya. At sa mga pagkakataong ito, ang Diyos ay nasa likod ng mga pagsubok na ito. Ang totoo, nariyan si Lord. Tama. Nakaabang siya niyan. Nakatingin sa iyo niyan. Sa anong gagawin mo? Kung nagre-reklamo ka, kung mag-aaway kayo ng dahil sa ano. Sabi nga, normal yung mag-aaway sa isang mag-asawa o pamilya o ano pa man. Pero sabi nga, hindi yan pinalulubugan ng araw. Yun po yung scripture. Ako po, pagka kami nag-aaway ng aking misis, siguro mga 1 oras, mamaya-maya yayakapin ko na yun. Nakakabati na kami noon. Ewan ko nga ba, hindi ako ganun dati. Pero, nangyayari yung bagay na ganun. Parang biyaya ata yun ng Panginoon. Amen. Yes, Lord. At dito na-express ni Lord ang kanyang mga katangian ng pagiging Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, at pagiging comforter. Tignan mo natin, pag mayroon tayong karamdaman, andyan siya. Tama. Pag mayroon tayong mga pangailangan, andyan siya. Nagbibigay siya yung sakto lang. Yung laging pang-Lunes lang, tapos Martes naman, iba naman. Pang-Merkulis, yun lang. Wala pang pang-Huwebes, pang-Biyernes. Question mark pa. Pero sabi ko, ito na yung pinakamainam na bagay kasi habang nagbabasa pa ako ng Bible, ng message, ganun talaga nararanasan ng kahit si Brother Branham, kahit ng Panginoon si Kristo, sila Apostol Pablo. Kaya doon lumalakas yung loob ko dahil nakikita ko, sabi ko, wala nang iba to, kami na to. Ako na to. Kasi sabi ko nga ba, nung pa man, di ko kayang magpigil. Talagang mainit din ang ulo ko. Ayaw ko na sinisindag-sindag ako. Talagang matapang din kung tutuusin. Pero sa panahon ngayon, kahit sa pagbibiyahe ko, may parang maliman sila, nagagalit pa sila pag nagbibiyahe ko dito sa San Miguel. Galing ako ron, pwede naman kami magbahira punta rito. Pinabawalan nila lahat. Pero di ayaw ko nang sumagot dahil alam ko makakapasok na naman yung kaaway. Dahil lagi tayo ang target. Amen. Ayun, na-express ni Lord yung kanyang katangian. Dahil nariyan siya para handang sumaklolo sa atin. Kailangan lang natin ang pananampalataya dahil yung pananampalataya lang yung tatayo pagdating sa mga kalagayan na ito. Dahil sabi nga ng preaching ni Brother Branham sa isang title niya na
sa isang quote niya, faith is the master of all circumstances. Tama. Kasi yung faith na yon, siya yung author ng faith. Tapos tayo naman, mayroon tayong faith. Ang naglagay ng faith na yon, si Lord. Amen. Tapos ang tagatugon nun, yung author ng faith. Kasi siya lang ang makakatugon nun. Dahil ang whole ng kabuuan ng creation ng mundo, lahat. Siya po yung pinagmulan nun. Siya yung fountain nun. So yung mga doktor, kakapusin sila ng kanilang 5 senses sa pagtingin sa katawan mo ng sabihin na cancer na yan hanggang 2 araw pa na lang kasi yung yung nakikita namin, yung mga nerve mo nasira na lahat. So, ang mga doktor po ay limitado dahil meron silang 5 senses, wala silang 6 sense. Tama. Ang 6 sense kasi, yung sinasabi ng message na faith, yun lang ang makakonekta nun. Dahil yung pananampalataya na yun, kaya ni Lord na gawa ng paraan, yung nerve na yun napatay. Then, i-restore niya yun. Tama. Dahil siya yung creator ng lahat ng mga bagay. Ang mga doktor hindi man po nakakapag-create. Tama. Kaya, pagdating po dito sa mga pagsubok natin, ang tatayo na lang nito, ang matitira sa atin, kung baka, sabi nga, Brother Teting, ang ating, kung mapuhunan dito, pananampalataya lang, pagturo. Tama. Tub-tub na lang kita hitod dida. Ito, last step nga makabit, imo pananampalataya. Amen. Tama. Kasi sabi ng Bible, without faith, it is impossible to please God. Amen. Hindi ka kalulugod sa Panginoon pag wala kang pananampalataya. Yun lang talaga ang kukunikta sa Panginoon, yung pananampalataya natin. Tama. Praise God, palagpagan po natin ang ating Panginoon. Next, Lord. ang lahat ng kahirapan na ito, ang mga karamdaman, sampu ng mga disappointment sa buhay, ito yung mga sirkumtansya. Ito mga sirkumtansya na nangyayari sa atin. Lahat na kahirapan, kaguluhan, sa espiritu, minsan nag-iisip ka, talagang ito mga talagang Kristiyano, pag ang tila na ba nawawalan lagi. Pero hindi ka naman nagugutom. Sakto lang. Tama. Sabi ko, mag-share ako, yung paikot-ikot lang, kung saan umiikot yung mundo ko, doon ako. At ang pinapahayag ng Panginoon, doon lang ako. Kasi di ako magsasalita nung di ko naman kayang abutin yun. Yung hanggang doon lang. Ayun na nakikita ko sa kalagayan na ito, na mayroong gagawin ang Diyos sa mga dadatnan ng mga taong ito. Di man ako sabi, nakakasigurado ako ng gusto na itong mga taong ito yung sila. Titingnan natin kung ito nga talaga sila. Ang lahat ng kahirapan na ito at mga karamdaman, sampu ng mga disappointment sa buhay, ito yung mga sirkumtansya. Ang mga pagsubok na ito o sirkumtansya ay naghahatid ng mga karanasan sa bawat isa sa atin. Yung sirkumtansya po, anumang kalagayan ng ating pagsubok, nagdadala ito ng mga karanasan. Tama. Yung po talaga mangyayari. Dadalhin tayo sa isang karanasan sa mga sirkumtansya ito. Maging maging positibo man ang iyong tingin o maging negatibo, pilit kang makakaranas nito at ito yung mga karanasan. Tama. Mas malapit na tayo, mapalad na tayo. Bakit? Tayo kasi ang may word of God. Amen. Tayo kasi ang mga message believer. Tayo po ang dinatnan ng mensahe, ng interpretation mismo ng Bible, tayo mismo ang nakatanggap. Amen. Tama. Kaya, ibig sabihin, mas masasapul natin yung mga kalagayan na ito. Tama. Ang mga karanasan sa bawat isa sa atin, ang mga karanasan ito ay nagtutulak sa atin para maghatid ng mga understanding. Sabi nga, experience is the best teacher. Ito po ay proseso na ginagawa ng Holy Ghost sa bawat pinili niya. Amen. Nagkakaroon kasi ng understanding. Paano ka hindi magkakaroon ng understanding pagka ikaw ay may karanasan, nararanasan mo ang isang bagay? Naiintindihan mo ang isang bagay. Pagka nag-asawa ka, noon wala kang asawa, pag nag-asawa ka, kaya magkakaroon ka ng karanasan bilang may asawa, at doon mo malalaman na mahirap pala maghanap buhay ang may asawa. Sa ngayon,
Makikita mo, okay lang yung mag-asawa. Pero pag dumating ka na sa bagay na mag-aasawa ka na, nagkakaroon ka ng understanding na ito pala. May understanding ka, may karanasan ka dyan. Tama. Yun po naman po, mano-mano lang po ito. Yun po ang mangyayari. Sabi nga, ang paglago, nasa maliliit lang po na bagay. Amen. Praise God, palagpagan po natin ang paglago. Next. The Angel of the Covenant, 1954. Now, let's break that down just for a moment. Now, the land belonged to him. Now, God didn't say, I'm going to go in there and empty up the land and put in you. Parang sino nang gagawa doon or ano ganito at nalagay ka na lang doon. Sabi, hindi pwede. He said, I give it to you, now you go fight it out with them. Kailangan mo itong pag-ipaglaban. Tama. Paglaban mo ang bawat pulgada, sabi pa ni Pastor Ray, bawat pulgada Tama. ng lupain, kailangan mo yan ipaglaban. Yes, Lord. Paglalabanan talaga natin ito, hindi po ito basta believer ka, basta napabautismo ka na, napapatuloy ka, basta mangyayari na lang, palalaguin na lang ako ng Panginoon, walang ganon. Totoo lang po, wala talagang ganon. Tama. Ang paglago ay paghihirapan mo ito. Tama. Ang Holy Ghost ang tutulong sa iyo para diktahan ang iyong espiritu at naroon siya sa puso mo na pinapagawa niya ito sa iyo. Ikaw rin ang gagawa nito. Ikaw yung vessel na nasisidlan para makita yung karakter ni Christ sa iyo. Tama. Praise God. God gives you healing tonight, lady. You, every one of you, He's give you healing. It's your position. Yung katulad ng healing, sabi nga, para sa ating mga karamdaman, position po natin yon. Inheritance po natin lahat yon Tama. sa ating Panginoon. Atin yon. Amen. Kakailanganin mo lang ng pananampalataya. At ang pananampalataya, ito po kasi yung mahirap. Ang pananampalataya po kasi, hindi po kasi ito nalilimitahan ng panahon. Kahit sa pananampalataya, ang tao sabi nga, nalilimitahan. Pananampalataya siya ng 1 buwan, 2 buwan, 1 taon, 5 taon. Gagaling na sana siya, pero dahil ibinababa niya ang kanyang pananampalataya, hindi ako gagaling. Hindi ka nagagaling. Tama. Mahina po kasi ang tao. Kailangan po natin ng habag ng Panginoon. Yes, Lord. Kailangan natin na, sabi nga, makatanggap ka lang ng mga bagay sa langit kung yung taong magpapakumbabag sa Panginoon. Kasi wala po talagang paraan na mabigyan ka ng Panginoon ng mga bagay na nagmumula sa Kanya kung mapagmataas ka. Tama. Patuloy ka niyang ibababa, ilulubog, hanggat sa magapi ka ng kaaway. It's all about down with Amorites and Canaanites and everything else of unbelief. But go and take it over, it's yours. It's belong to you. Yung mga unbelief daw yun po yung mga Amorites. Mga hindi mananampalataya, mga bagay na hindi mo na sinasampalatayanan. Kasi ang mga Amoreo, mga Hibitiyo, mga Hitiyo, mga unbeliever po yun. Hindi po yung mga Israelita. Tama. Pwede natin ilagay sa paraan, itong ating 5 senses sa katawan, ito yung nagsisilbing mga Amoreo. Ito yung mga Hitiyo, dahil hindi po ito nabuborn again. Worldly talaga ito. Sabi nga, ang ating kaaway mismo, ang ating sarili. Ito sila, yung Hitiyo, Hibitiyo, Amoreo, itong ating 5 senses. Pag hindi tayo nakalista ito sa ating 5 senses, yari tayo ng kaaway. Tama. Sabi nga, para itong cheese, utakan ito. Pag hindi mo na, pag wala ang Holy Spirit sa iyo, mautakan ka ng kaaway. Tama. Pero si Lord, nandun sa mga taong, sabi nga, mga taong, mga walang karunungan dahil mas nakakilos si Lord sa mga taong kulang ng karunungan. Amen. Hirap sharean kaya ng mga magagaling din sa Bible. Ang hirap na sharean. Pero pag sinira mo sila brother Titik, bilis tumanggap. Mabilis tumanggap ng mga halos mga taong di nga, ano di ba? Yes, Lord. Yung po ang real talk. Yes, Lord. But go and take it over. It's yours. It belongs to you. That's right. It must fight if I should reign. Kung gusto mo na maghari, kailangan mong lumaban. Tama. Increase my courage. Increase mo yung pag-encourage sa atin ng Panginoon. This is not a picnic ground. This is a battlefield.
Tama. Wala tayong mga gawa. Tingnan mo, sabi ni Brother Branham, battleground talaga ito. Hindi ito picnic. Ito po ang realidad nito. Not a place where we lay back and say, now Lord, you just come force and try it in me and then I'll do it. Parang itutulak ka ng busy, gawin mo. Hindi po ganun. Ikaw po talaga ang gagawa nito. Sabi nga ng Biblia, work out your own salvation and trembling. Yun po talaga ang mangyayari. You don't do it that way, God never did it that way. He has a basis. Basyan siya. Next. I believe that all of the old things was a type of the new to come. What Israel was in the natural, we are in the spiritual. Sabi ni Brother Branham, naniniwala siya na ang mga dating bagay ay tipo ng mga bagay na bago na paparating. Tama. Kung paano yung mga Israelita sa tawid nila ng Egypt doon sa Red Sea, kung mayroon silang journey ng wilderness, ganun din po tayo. Ganun na ganun ang mangyayari. Tama. Kukuha tayo ng mga kakunti-kunting tipo mamaya. Kukuha tayo ng tipo kay Jesus Christ. Kukuha tayo ng tipo kay Elijah. Kukuha tayo ng tipo sa magkabila. At bubuuhin tayo, makakita tayo ng isang picture. Ngayon, kung maging panatiko man ako doon, ako magpapasakop, nandito naman si Pastor Arnel, handa akong magpakumbaba kung sakali man mayroon akong kapanatikuhan ng kaunti. God leading Israel naturally. What Israel was in the natural, we are in the spiritual. Tayo yung mga spiritual Israel. Kung ang Israel may natural sila na lakad, mayroon din tayong spiritual na lakad sa Panginoon. God leading Israel naturally. What He's doing for us spiritually today. We're all very familiar with the scripture that I've just read. And we're going to try to sit for tonight. God preparing for the journey. Naghahanda ang Panginoon ng isang paglalakbay. Tama. Ano itong tinutukoy ni Brother Branham? God setting His church in order. Tama. Sinisit niya ang kanyang iglesia sa kayusan. Kaya nga, ito nangyari sa atin. Mapalad tayo dahil unti-unti tayo nagkakaroon ng kayusan. Tama. Meron tayong nilagay tayo ng pastor, nilagay tayo ng mga bagay-bagay. Ito po ay kayusan. Ibig sabihin, umuusad tayo mga kapatid. Tama. Umuusad tayo ng husto. Church, in order din God's exodus of the church. Sinabing exodus, ito yan sinasabing called out. Yung called out, meron po yung dalawa yan. Go out and go into. Paglabas mo sa denomination, mayroon ka rin papasukan. Tama. Exodus of the church, kasi lumabas na sila. Taking it out. God's journey with the people in the wilderness. Mayroong journey ng mga tao ng Diyos sa isang wilderness sa ilang. Titingnan natin to. And then the last call where Joshua takes the children of Israel over into the promised land. Itong si Joshua, inailat ko yan sa red, kasi si Joshua daw yung the last call where Joshua takes the children yan. Si Joshua yung ginamit para i-lead yung children of Israel. Tama. Si Joshua kasi tipo siya ng Espiritu Santo Amen. na siyang naglilid sa atin ngayon. Kaya makakarating tayo doon sa promised land. Ibig sabihin ng promised land doon, baptism of the Holy Ghost. At titingnan po muna natin dito yung baptism of the Holy Ghost kasi sabi nga, doon kanina sa parable, doon pa lang po, hindi pa yung nakaabot sa baptism of the Holy Ghost. Tama. Sa pagsusumakit pa lang ng buhay na ito, nangahulog na. Mga kapatid, seryoso ito. Tama. Dito pa lang sa pagsusumakit sa buhay na ito, may mga madudulas. Tama. Kaya magbabantay tayo. Ang scripture mismo ang nagpaalala sa atin na may mga taong hindi nag-ugat ng kanilang pananampalataya. Hanggang simba lang sila. Hanggang kanta lang sila. Sabi ko, hindi tayo mangungusap sa labas, mangungusap tayo sa loob.
Dahil panahon na ito, sabi nga, ng paglago, kasi makikita mo naman ang sitwasyon. Something atmosphere ito. Tama. May kung anong nangyayari sa labas. May kung anong mga kapighatian na para bang, kung baga sa kabuuan ng isang tao, parang nilunod na yung tuhod mo sa tubig. Hanggang tuhod na. Palalim na ito. Kaya hindi ito, sabi nga, kamay-kamay ang kailangan natin magsumikap. Hanggat maaari atin tayo ng prayer itong ating pananambahan dahil katulad nito kung hindi ka umattend, namimiss mo yung isang gawain. Tama. Sabi nga, di ba, ulit-ulit na sinasabi ni Brother Branham, the true Christian is love to go to church. May something na problema sa'yo. Kung hindi, wala kang desire sa puso mong mag-church. Amen. Tama. Hindi ka pwedeng, sabi nga, maging ready ka umaattend. Marahil siguro, pwede natin mag-attend tayo, pero sabi nga, di tayo pwedeng, kumbaga, kumumpiyansa. Kasi ang mga kumukumpiyansa, inaabutan po yun ng magnanakaw. Mga kumpiyansadong mga tao. Pero mayroon dito mga Caleb, may Joshua, na hindi ko kumpiyansa. Positibo sila. Maging ano man ang talaga sabi nga ng kinaawit, ako'y magpupuri sa iyo. Maging ano man ang kalagayan ng puso. Tama. Walang paki kung walang bigas bukas. Walang paki kung ano, basta atin ako nang gawain. Amen. Ano ngayon kung sabi nga, kunin, mas maganda nga para mas malapit na makauwi kay Lord. Tama. Sa buhay na ito. Praise God. Praise God. Next. And Amana is a perfect type of the Holy Ghost coming from God. Kasi doon po sa Egypt, sa wilderness, kasi puro reklamo kasi ang Israel. Ngayon, nung pagreklamo na kasi gutom na sila, alam ni Lord na magugutom sila. Nagpaulan si Lord ng mana. Yung mana kasi, yun ang kumbaga nagsusustento sa kanila sa pang-araw-araw nila. Kumbaga sa atin umaga, tanghali, hapon, pagkain nila. Kasi natural sila. Natural Israel sila, kailangan nila natural na pagkain. Ang sabi, a perfect type of the Holy Ghost coming from God. Itong mana daw ay tinipo sa Holy Ghost. Na yung Holy Ghost, yun mismo yung nagsusustento sa atin. Yung nagsusustento sa atin ng mga kapahayagan, anong gagawin natin sa kahirapan na ito? Anong gagawin natin sa sitwasyon na ito? Anong gagawin natin sa kalusugan na ito? Bibigyan ka ni Lord ng Espiritu Santo, yun ang mana na magbibigay sa inyo ng kapahayagan para maging positibo tayo. Tama. The Holy Ghost coming from God, the sustainer to take them through the wilderness. Parang doon sa lakad nila sa wilderness, sa journey ng Israel, iyon ang mana na bumababa para sa pagkain nila. Yung journey natin, itong wilderness na ito na ating nararanasan, nasa wilderness tayo mga kapatid. Tama. Na ang Espiritu Santo ang nagsusustain sa atin para hindi tayo makabuliw. Hindi tayo makabitaw. Ang Diyos, sabi nga ni Brother Branham, kahit ang tao, kahit unbeliever pa yan, hanggang sa mamatay, ang Diyos na lagi nagbibigay siya ng pag-ibig sa tao. Lagi siyang kumakatok. Hindi lang tumutugon yung tao. As the Spirit is the sustainer for us today to take us through this journey. We're in our road to Promised Land. Is that right? Kasi yung focus nila, makarating sila ng Promised Land. Ang focus natin, kaya ginagawa isang bagay na ito, kasi irigaluhan tayo ng Panginoon kasi ang Holy Spirit, ang baptism of the Holy Spirit o ang Espiritu Santo, ito po ay regalo. Hindi ito pinaghihirapan. Regalo yan ng Panginoon, binibigay yan ng Panginoon sa atin. Gustong-gusto ng Panginoon na bautismuhan tayo. Tayo lang ayaw magbabautismo ng Espiritu Santo. Kasi nga, naglilibor tayo ng husto. Yun po yung totoo. Ang Holy Spirit, gusto niya bautismuhan na tayo. Tayo ayaw magpabautismo. Praise God. Next. And all the congregation of children of Israel journeyed from the wilderness of sin. After their journeys, according to the commandment of the Lord, and pitched in Rephidim, and there was no water for the people to drink. Wala daw silang tubig. Doon sa lakad nila yun. Wherefore the people did chide with Moses. Yung nga nila chide, nakikipagtalo. Tinan mo, nilabas sila doon sa Egypt,
nakatawid sila ng Red Sea, heto narito sila, yung man of God, nakikipagtalo sila sa tao ng Diyos. Yan ang mga nangyari. And said, give us water that we may drink. And Moses said unto them, why chide ye with me? Bakit kayo nagipagtalo sa akin? Wherefore do you tempt the Lord? Gusto nyo bang tuksuhin ng Diyos? Kasi pinipwersa nila si Moses. And the people thirsted there for water, and the people murmured against Moses. Ito na, walang tigil sila kakamurmur, kakareklamo. Kaya ito ang nangyari sa kanila. Nangabuwal sila sa lahat sa ilang. Kaya maghirap po ang magreklamo. Mas mainam na lang yung nagtitiis kaysa magreklamo. Mamimili ka lang sa dalawa, magtiis o reklamo. Pag nagreklamo ka, wala din naman madadagdagan yung sansaka mong bigas eh. Ganun lang din naman mangyayari. Mas mainam yung nagtitiis kasi may pangako. Ang magtiis, hanggang wakas, siya ang maliligtas. Praise God. And the people thirsted for water, and the people murmured against Moses and said, wherefore is this that thou hast brought us up to Egypt? To kill us? Ganun dinala mo rito? Para patayin kami dito? Pati yung mga katil nila, wala daw mainom, nauuhaw na. And Moses cried unto the Lord. Grabe si Moses na nakakaiyak yung kalagayan ni Moses. Grabe si Moses na leader. Talagang binibigay niya yung yung buhay niya sa mga kanyang pinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. And Moses cried unto the Lord, saying, what shall I do unto these people? They be almost ready to stone me. Anong gagawin ko sa mga taong ito? Gusto na nga nila siyang batuhin. Meron ba batuhin nila si Moses? Kulang na lang na batuhin nila si Moses. Minumurmuran nila si Moses. Si Moses tao lang din. Tingnan natin ang mangyari. Habang kinikwento ko ito, ma-reflect ito sa atin. Dapat nire-reflect natin ito. Next. Dito sa Exodus chapter 14 verse 11, nagreklamo sila. Pagdating sa Exodus, sa 15:22, nagreklamo sila sa tubig. Pagdating sa Exodus chapter 16 verse 2, yung whole congregation na, yung buong kongregasyon, ang nagreklamo kay Moses at Aaron. Sa Exodus 17:1, nakipagtalo ang bayang Israel kay Moses. Kaya pagdating sa Numbers chapter 14 verse 23, ganito pagkasabi, tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na umamak sa akin ay hindi makakita. Hinamak nila si Moses, hinamak nila ang Diyos. Tama. Kaya hindi nila makikita dahil puro sila reklamo. Hindi nila makikita ang bayang pinangako. O di sila mababautismo kasi yun ang tipo. Yung promise land, yung bayang pinangako sa kanila ay katumbas yun ng Holy Spirit. Kundi ang aking lingkod, tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking sinumpa sa kanila ng mga magulang, ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Kundi ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya ay nagtaglay ng ibang diwa. Na iba kasi nagkaroon ng revelation. Yung pag sinabing diwa, sa isip yun. Iba yung kapasidad ng pag-iisip ni Caleb. Sapagkat siya ay nagtaglay ng ibang diwa, nagkaroon siya ng kapahayagan, at siya ay sumunod na lubos sa akin, ay akin dadalhin siya sa lupain na kanyang pinaroonan at aariin ng kanyang lahi. Ito kasi si Caleb, siya nakakats. Negatibo sila, pero si Caleb nakita niya yun. Iba kasi ang makakita, iba kasi ang nakaka-reveal. Bagamat mahirap, may kung anong nararanasan mo, pero may something siya na-reveal. May something kang nakikita, na hindi nakikita ng iba. Kaya ikaw nagpapatuloy ka. May kung anong nasa kalooban mo, na feeling mo, nakikita mo yung mga magaganap. Tama. Para nagmamatsyag ka ba, may something ka na, para ba nakakita ka ng isang scoop na itong mangyayari niyan. Ito, ganyan ang mangyayari nito. Ganito. Bagamat mahirap ang kalagayan, alam mo kasi, ayun ang paraan para mahubog ka ron. Ito po yung mensahe. Ganyan po talaga ang mensahe. Hindi po ito mensahe ng denomination. Medyo may kabigatan talaga ang mensahe. Pero sabi nga,
mainam ito na fellowship pagka ang mga message believer nagpe-fellowship. Lalo na lahat may mga kapahayagan. May kung ano kasi naroon, magkakamaterialis kasi. Next. Temptation and wilderness. Tempted for 40 days. Now, let me tell you something. Tinan mo, naglagay ng temptation and wilderness kasi mayroong temptasyon sa ilang. Kaya nga nabuwal sila eh. Panahon ito kasi ng temptation. Pag nabautismuhan ka, nag-call out ka, galing ka sa ibang dinamaris, nabautismuhan ka ng mensahe, tinan mo yung temptation dyan. Sa natural na paraan. May temptation sa wilderness. Sa journey na to, ang daming temptation na mangyayari. Tempted for 40 days. May 40 days dito na nilagay ko kasi may kinalaman yung 40 days. May lang ako nakita ng kaunti. Now, let me tell you something, friends. Then when Jesus came down to the Jordan to be baptized of John, pagkatapos ni Jesus na nabautismuhan doon sa Jordan, ni Juan, John saw the Spirit of God descending like a dove, went upon him. He was filled with the Spirit of God. Then, into the wilderness, he went to be tempted 40 days. Tinip doon si Jesus Christ pagkatapos niya mabautisman roon. Came out, and the miracles and signs begins to follow him. The Bible said, "This signs shall follow them that believe." Tingnan mo. Mayroon itong sinasabi, may kinalaman ito sa bandang dulo. Na nung si Jesus Christ dinala doon sa wilderness, tinip siya doon ng 40 days. Pagkatapos ang sabi niya dito, sinusundan siya ng mga signs and wonders. May kinalaman to sa dulo na mangyayari. Tingnan natin. Next. Then, ito po yung scripture, yung po yung kanina nasa natin, ay message, ito po yung scripture. Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Sa wilderness, tinempt si Jesus Christ. Kasi yung tipo, hindi pwede mawala doon sa tipo si Jesus Christ. Nandun na sa kanya ang mga tipo. Nandun sa kanya, kahit mo tinaw, andun siya, matitipo siya. Maging sa end time, maging sa pagparito niya, maging sa mga numero, naroon si Jesus Christ. And when he had fasted 40 days, may 40 days ha, doon sa wilderness, may 40 days, may temptation room, and 40 nights, he was afterward and hungered. And when the tempter came to him, he said, "If thou be the Son of God, come on." Ito po ay showdown. Showdown po doon nangyari. Nung tinan po si Jesus Christ doon sa wilderness, yun po ay showdown ng salita. Batuhan yun, ang salita. But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God." Amen. Then the devil taking him up into the holy city and sitting him in a pinnacle of the temple. Tinis ito si Jesus Christ. Ang sabi ni Brother Ram, nabasa ko noon, di ko lang nahanap ng gusto. Mautak si Satanas. Yung kanyang pag-tempt mula sa pinaka-malakas, pahina. Yun ang pagkasabi ni Brother Ram, basa ko noon, tinempt niya si Jesus Christ mula sa pinaka-malakas yung buhilo kaagad, tapos pahina. Tingnan natin. Yung mga maliliit na bagay, na hindi natin napapansin, pero dapat ayusin, binabaliwala natin. Doon tayo nawawala. Utakan ito. Malaking bagay, hindi ka papatay, hindi ka magnanakaw, pero hindi ka lang makaatin. Maliit na bagay yun. Mautak si Satanas. Ang kinitig kasi na tao, yung mga big event, yung mga, ito, hindi kasi ako mangangalo niya, kasalanan talaga yan. Minus ka lang sa kapatid mo, yari ka, kasi hindi masyadong halata. Mag-ingat tayo. Revelation ito ng Panginoon. Amen. Ang mga bagay na maliit, yung talaga ang revelation. Kasi yung malaki, madali makita. Yung taong sabi nga, makita mo dyan, palainom o ano,
Hindi ka madadaya dyan. Madaya ka sa tao mo kung magandang magsalita. Tama. Hindi ka madadaya ng tao na andito, denomination, yan ang turo. Kita-kita mo yung doktrina. Pero yung kapareho, magandang magsalita, ayos, umurma lahat, diyan mo dumutiting na maayos yun. Tama. Kasi wise ang demonyo. Kita nyo? Yes, God. Hallelujah. Kaya ni Lord siya kumuha ng sabi nga, dating bastardo para makita lang yung kaaway. Ano yan, pwede maglagay si Lord dyan ng discerner ng church para wala makapasok lang ng mga tao na sa labas. Tama. Pag si Lord ang may-ari ng church, hindi pwede pasukin yan. Kasi ang Diyos nasa tao. May mga kumpleto yan, may 4 na mga poste yan. Amen. Tama. Praise God, palagpakan natin ang Panginoon. Yes. Next. Notice Joshua now being first called, elected of God. When he was in the wilderness, when he come out of Egypt with the Israelites, and they could have journeyed in about 5 days across that little 50-mile strip there, over into the promised land. And when they came out, God was leading them. And they went a long time until they began to murmuring and complaining. Ito nga nangyari, God would provide. Then they come up to the judgment, set Kadesh Barnea, and refused to accept God's program. And turned back wandering for 40 years because they did not believe God. Yung lakad nila dapat 40 days lang. Dahil sa tigas ng ulo nila, doon sa scripture, makikita ninyo mamaya, yung isang araw, ginawa ni Lord ng 1 year. Kaya naging 40 years. Matagal. Matigas ang ulo. Wala pa kasi sa kaayusan. Kaya nga ang ano kasi, ang Laodicea, wala pong, di mo masusukatan kung kailan. Basta Laodicea siya, wala siyang hanggan, di alam kung saan titigil. Basta ang alam ko, pag lahat na nasa order, lahat na nasakdal, matatapos na ron. Tama. Such a beautiful type of the church today that how that the same procedure, pareho na pareho ng procedure kung ano ang church ngayon. God just repeating history in another way. Nauulit lang. Ang sabi nga, history repeat itself. Halos pa rin pa. Ganun din talaga. Nauulit. How the church was called out now in their journey and could went over into the promise but has refused. Tinan mo, sabi kanina, nagre-refuse kasi sila eh. Ay promise na, sila ang na-refuse. Ayaw nila. Pinangako na eh. Pinangako ng Panginoon eh. Yung Biblia, yung gagawin natin, yung kailangan natin, pinangako naman ng Panginoon lahat yun eh. Kaya ngayon, marahil inisip natin, bakit wala pa yung ganito, yung ganyan, bakit wala man lang patay na nabubuhay or something? Dahil hindi pa yun. Titingnan natin mamaya kung sakali masilip natin ang kauntirong. And went over into the promise but has refused. Now a beautiful picture is before us. Next. And your children shall wander in the wilderness for 40 years. Ito yung scripture. And bear your whoredoms until your carcass be wasted in the wilderness. Ito nangyari kasi yun nga, matigas ang kanilang ulo. Sa 34, after the number of the days in which you search the land, even 40 days each day for a year, shall you bear your iniquities, even 40 years, and you shall know my breach, a promise. Ito nga nangyari. Yung 40 days nila, yung bawat 1 day, ginawang 1 year, kaya naging 40 years. Tama. Dahil nasabi dito, yung kanilang mga iniquities, yung murmur nila, yung pagre-reklamo nila kay Moses, gintagan nirahin, tinapahin mana para may pagkaon nila, may pillar of clouds para masinagal sila, di sila mainitan. May pillar of fire sila sa gabi kasi ang pillar of fire naroon kasi wilderness yung kakurangan na ito. Damot dito ang mga lobo, mga hayop ko nga mabagsik. Pangangauno nila, kakainin sila lahat doon. Kaya may pillar of fire. Kaya nga sa atin ngayon, kakainin tayo ng mga lobo kung walang pillar of fire ng mensahe. Kakainin tayo dyan ng mga tusol. Kakainin tayo ng 14 seals. Lahat po dyan, kakainin tayo niyan. Kaya may pillar of fire ng mensahe sa uling panahon. Walang ibang pillar of fire kundi ang mensahe, si Jesus Christ. Para pareho lang yun. Ang mensahe, ang Espiritu Santo, yung mismo yung Diyos, para pareho lang yun.
After the number of days, next. Look at Elijah the prophet. Talong tayo kay Elijah. Kung ano mayroon kay Elijah. Look at Elijah. Elijah, tipo ito ni Brother Branham. The prophet. Elijah was one of the major prophets. Alam natin mga major prophets, mga ano yun, kumbaga, mga star messenger yun. Sila, Paul. Look at Elijah the prophet. Elijah was one of the major prophets. That man went up and stood on the mountain and commanded that fire come from heaven and burn up the sacrifice. And it did it. He called rain down of the heaven, where it hadn't rained for 3 years and 6 months. Yung panahon ni Elijah, mayroon po ditong 3, parang tulong ka bulan hinto nga, mauray, tulong ka tuig, sabi 3 years and 6 months, tulong ka tuig, inulong ka bulan, mawaray, umuran. Tignan natin ha, si Jesus Christ, may ministry na 3 taon kalahati. Tama. May tinempted si Jesus Christ sa wilderness. Di ba? Tingnan natin. Si Elijah, mayroon siyang 3.5 years, 3 taon at 6 na buwan na hindi nagpaulan. At si Elijah, nandun sa isang wilderness, sa isang lungib, nagtatago. Dahil kay, Kay Jezabel. Jezabel ang patutot. Tingnan natin kung ano makita natin. He called rain down out of the heaven where it hadn't rained for 3 years and 6 months. Is that right? And then when the inspiration left him, yung inspirasyon kasi, ito na yung sinasabi ko nung nakaraan, na pagdating ng araw, kung yung anointing yung inspirasyon ay wala dun sa isang believer, kakapusin. Hindi mo kayang labanan ang Antikristo. Hindi mo kayang labanan si Jezabel. Tama. Tama. And then when the inspiration left him, he wandered in the wilderness for 40 days. May wilderness din in 40 days. May kung anong sinasabi mayayari. Kukuha tayo ng tipo kay Elijah, kukuha tayo ng tipo kay Jesus Christ, ikuha tayo ng mga tipo at titingnan natin kung mayroon tayong makukuhang tipo, gusto mo nga natin tingnan, sabi ko ayaw ko magkapanatiko, pero sabi ko andun na naman si Pastor Arnel para ikurit ako kung lumagpas man ako sa kabilaan tabi. God found him pulled back in a cave somewhere. Nandun daw siya isang kuweba. Is that right? And ran from a woman who threatened his life. Hindi ba yan picture? Nahanapin tayo ng ng Roman Vatican. Pagdating ng squeezing time, ng isang babae. Right. At mayroong magaganap na 3.5 years. At may 40 days din na something na tipo kay Jesus Christ. Wondered for a woman who threatened his life after he killed 400 priests, he saved that day with a sword. Pero nung may anointing si Elijah, pinapupugutan pa ng ulo itong mga priest na ito Itong mga bulaan na ito Pinapupugutan mo ng journey natin dito. Pinupugutan mo yung mga 14 cells na katuruan lahat. Pinupugutan mo lahat. Kasi anointed ka ng word na message nasa iyo. Alam mo doktrina. Pero hindi natatapos doon. After he killed 400 priests, he said that day with a sword, chopped their heads off. Elijah the prophet. Is that right? Next. He stood there before all the nations and dared them to defy God and made fun all of them, priests and prophets, while Balaam, when they was prophesying, cutting themselves and so forth, he said, call a little louder, maybe he's pursuing. And when the inspiration was on him, he just defied everything that was ungodly. And then when the inspiration left him, ran from the threat of one woman, and ran out into the wilderness, and God fed him. Pinakain siya ng Diyos doon. Di ba si Elijah pinapakain ng Panginoon? Amen. Pagdating ng ating sabi nga, kalagayan katulad kay Elijah, sa kasalukuyan, pinapakain ito ng pinapakain ngayon. And God put him back in cave is the threat. So you see, you don't understand, friend. Men pray for things that they don't know what they're praying for. Besides gifts and calling are without repentance. Next. But I believe that we're living in the days just before the coming of the Lord. Yan ang
natin. Now, if it's fanatism to believe that, kasi nagsasabi si Brother Branham, may something kasi pinupo si Brother Branham. Ano, may sabi ni Brother Branham, it's something fanatism. To believe that, then I am a fanatic. But friends, I know this. Alam ni Brother Branham ito, that I believe that God is fixing to do a real healing work. May gagawin talaga ang Panginoon. Nagpipik siya na may siya talagang matinding gagawin ng Panginoon. The whole world, did you ever see the light of Nervous? Just to let me tell you, even every night when I've been here and I watch the audience. Now each one, I want every man and woman to be sincere with me. Nagsasabi si Brother Branham na gusto niya na maging sincere. Para sa atin, maging sincere tayo mga kapatid. Amen. Kasi sayang din naman yung paglilingkod natin kung hap-hap lang to. Hallelujah. Itudo na natin to. Amen. Wala rin naman mangyayari kung hap-hap lang yung ano mo, gusto lang hanggang dito sa pagdadram lang. Dapat magkaroon ka naman ng personal na relasyon sa Panginoon. O sa tutugtog lang ng organ, pag-i-MC o ano man, ibigay mo yung lahat kay Lord. Tama. Kasi, mga kapatid, 2 milyon yung nakalabas sa Egypt, dadalawa na nakapasok. Pero, ang pinakamainam doon, kasi si Joshua, tipo ng Holy Spirit na naglilid, si Caleb, tipo kasi siya ng fivefold ministry. Nailid nila Joshua, nailid ng Holy Spirit, ang fivefold ministry, at nilid ng fivefold ministry yung mga kongregasyon, yung new generation, naipasok lahat yun. Tama. Tayo lahat yun, new generation. Wala nang ibang generation, sabi ng Pastor Ray, wala nang ibang generation na susunod. Last na tayo ngayon. Ibig sabihin tayo yun. Amen. Just to let me tell you, every night when I've been here, I watch with the feelings pressure when nervous people come to this platform, this alleged right now in this building, 80% of what's sitting here is nervous, afflicted with nervous trouble. That exactly right. You be sincere with me. Next. Ang lahat ng ito ay tipo sa mangyayari sa inaharap. Ito ay titingnan ko dito na nagdadahan-dahan ako dito. Kung lumagpas man ako dito, Jesus meron siyang 40 days and 40 nights doon sa wilderness na tinempted. Iyon po ay showdown at nanalo ang ating Panginoong Jesus na hari, salita ng Panginoon laban sa salita ng diablo na pinerbert. Diba? Pag sinasabi ng gawin mo nga itong bato ng tinapay, hindi ginawa ni Lord yun. Sabi nga, hindi lang nabubuhay, patuloy sa Lord ng salita, hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutay sa ibabing ng Diyos. Scriptural, word kasi yun. Ang mangyayari sa atin, tayo ay word bride. Maging ano ng kalagayan, tingnan natin ang salita. Amen. Basta yun ang salita, hayaan mo na, bahala na. Kaya kung noong una nga, tumataya ng palugi. Ayun pa, sabi nga, nakilala mo na si Kristo. Ako man, tayo man, hindi tayo, ako man nagsasalita ko rito, pinaglalabanan ko rin ito. Pinagbubulay-bulay ko rin ito. Na, Lord, tulungan mo ako, pati pamilya ko, pati mga kapatid ko. Lagi kami nagpipray ni Mrs. ko sa umaga, mga kapatid ko sa San Andres, kapatid ko dito sa San Miguel, mga kapatid namin sa Pasig, kung sa Pan Church, kami lahat, mga kapitbahay ko. Kasi yun na lang yung, doon tayo, yun lang ang meron tayo eh. Hindi ka naman pwede mamigay ng pera dahil wala tayo noon. Ang meron lang tayo, yun lang talaga gagawin natin. Eh, makagawa naman tayo mag-pray eh. Ang makagawa lang natin yung magsimba. Amen. Eh, ano mga magagawa natin? Mag-pray, magsimba, makipag-usap sa kapatiran, makipag-fellowship, magbasa ng Bible. Eh, ano nagagawa nila? Marami silang pera, may kotse sila, nakakapag-shopping sila, ang ganda ginagawa nila, no? Ayun naman talaga yung totoo. Sabi ko ngayon, nakikita ko lang sa labas, yun naman talaga. Pero pagdating ng araw, Hallelujah. sabi nga, yung kaligayahan nila, isang di pa lang. Sa atin, di pa kasi eternal yun. Amen. Walang pagkakas ng Panginoon. At nangaral ng Panginoon ng 3.5 years with sign and wonders. Follow Him. Tignan mo ha, may 40 days and 40 nights doon sa wilderness na tempted ng Panginoon. Iyon po ay showdown at nanalo ang ating Panginoon. At nung time na yon, nangaral ng Panginoon
nung paparating. Hallelujah. Yes. Na mayroong ministry at the bride at the end time. Na mayroong susundan sila ng mga signs and wonders na ito. At sa panahon na yun, natin yung 40 days pa na yan. At ang bayan Israel doon sa wilderness ay may 40 days. Di ba? Ay 40 days sila. Ngunit dahil matigas ang ulo ng mga Israelita, susubukan natin kumuha ng tipo dito sa kay Jesus Christ at dito sa bayang Israel sa wilderness, kung ano makikita natin. At ang bayang Israel doon sa wilderness ay may 40 days, ngunit dahil matigas ang ulo ng mga Israelita, inabot ng 40 years ang kanilang journey. Parang sa ating panahon. Tumatagal. May pumipigil eh. Sa wilderness, ngunit naroon ang dalawa na nakatanggap ng kapahayagan. Si Joshua na tipo ng Holy Spirit at si Caleb na tipo ng fivefold ministry na nag-lead sa new generation at sila ay nakapasok sa promised land na siyang kapahingahan. Next. Ganon din si Elijah. Mayroong showdown na naganap. Di ba? May showdown na naganap ng kay Elijah. Yes. At meron siyang 40 days and nights doon sa lungib. At 3 years and 6 months na hindi umulan sa Israel. At sa panahon ni Elijah, naroon si Jezebel. Yung panahon ng Elijah, ng mensahe, Brother Branham, nandito na si Jezebel, nandito na yung Antikristo eh. Yes. Lagi sila napapanabay, di ba? Sabi, hindi umulan sa Israel at sa panahon ni Elijah, naroon si Jezebel na patutot. At sa panahon ni Elijah, maraming mga babaeng baho sa Israel. At mayroong great famine sa lupain ng Israel nung panahon ni Elijah. Great famine, matinding tagutom. Di ba nagpipicture niyo mo sa mangyayari sa ating panahon? Sa dulo? Magkakaroon ng tagutom din, sabi ng Matthew 24. Nabababat ng kahirapan. Natural type ng spiritual. Pati spiritual famine. Kasi natural, pati spiritual yan. Nababat-bat ngayon ang kahirap. Lalo ngayon, spiritual famine, matindi yan. Babaeng Israel at mayroong great famine sa lupain ng Israel at marami ang mga kitungin. Sa panahon ni Elijah, marami mga kitungin. Ang kitungin ay tipo po ng kasalanan. Kitong kasalanan. Ibig sabihin, sa panahon ni Elijah, sa panahon ng makasalanan sa libutan, Dark Ages, itong kalagayan natin, at pagkaalis ni Elijah, naroon naman si Eliseo. Pag-alis ni Eliseo, Elijah, andun si Eliseo, yung tumanggap ng double portion, ng balabal. Si Eliseo, si Elijah ay tipo ni Brother Branham, si Eliseo ay tipo ng nobya. Amen. Na makakatanggap ng double portion. Tama. At pagdating kay Eliseo, tinan mo ang hinapak din na si Eliseo ang tubig. May mga signs and wonders. Hindi pwedeng walang signs and wonders. Yes. Pag dumating yung bautismo mo ng Espiritu Santo, pagdating mismo sa showdown, kasi hindi po yung kay Jesus Christ, tingnan natin. Si Eliseo, na nakatanggap ng double portion na tipo ng nobya na double portion ang matatanggap ng nobya. Ito ay nangungusap sa hinaharap sa ating kasalukuyang panahon. Dito po mangyayari ang isang sitwasyon ng isa pang 40 days. Isa pang 40 days na mayroong 3.5 years na mayroong matinding journey nagagampanan. Hindi na ito na journey ngayon. Kasi itong journey natin ngayon, doon lang sa parabol. Sa parabol ng mga, sabi nga, hindi nagugat. Pero pagdating sa bandang dulo, may tinatawag pa yun na mystical body. May mabautismo tayo na sa mystical body. Sige, okay na, sa mystical body ka na. Pero, liligligin pa ng gusto yan pagdating ng squeezing time. Kaya nga may squeezing time pa eh. Mayroong mapagyanig. Next. Meron pang natitirang tipo ng isang 40 days. So, susubukan ko lang itong i-share. Itong 40 days na ito, meron pong malaking kapighatian na great temptation na magaganap kasabay ng one world religion. So,
So, tinignan ko ito doon sa may, kasi tipo ni Jesus Christ, kung yung 40 days na yon naroon, at yung mga current event ay doon na mangyari, halos magsasabay-sabay yung mga current event, kasi nung physical body dumating ang Panginoon, mayroon siyang, na-tempted siya sa wilderness ng 40 days, 40 nights. Pagkatapos, umalis ang Panginoon nung umakyat siya sa langit, at pagkatapos bumaba ang kanyang Espiritu Santo ng panahon ng Pentecost ng pang 40 days. Bumaba ng ika-40. Yung kanyang espiritu. So kung bumaba yung katawan niya dumating, tapos umakyat kayo ng katawan niya, lumuklok sa kanan ng Ama, Father na to, sabi ni Brother Branham, tapos bumaba yung espiritu na nagliligyan sa loob niya, pagkatapos, anong susunod na naman yun ulit? Yung physical body niya ulit. Meron pong malaking kapighatian, great temptation na magaganap kasabay ng one world religion. Dito magaganap ang pagdating ng Panginoon sa bandang dulo. At magkakaroon ng pag-agaw sa dulo ng 40 days. So nag-aano ko ng tipo kasi yung 40 days. Doon sa 40 days na yon, di ko alam kung doon ay kung yung big one na yun or something. Di na po ko magpapahay ng mga bagay na yon. Bala na po si Brother Arnel ang mag-wrap up nun. At magkakaroon ng pag-agaw sa dulo ng 40 days at mayroong 3.5 years na wedding supper na magaganap. Kasi pagkatapos ng pag-agaw, mayroong wedding supper na magaganap sa taas. Parang tipo lang ito dito sa kay Jesus Christ at kay Elijah. Next. Ito po ay maghanda tayo at magpakalakas habang ang biyaya ng Panginoon ay sagana. Habang narito ang Panginoon, Amen. biyaya niya, nakakapangaral pang ating mga ngaral, nakakapag-fellowship pa tayo, nakakapagbasa pa tayo ng Biblia, o ano man nagagawa natin sa spiritual. Ito yung panahon na magpapakalakas tayo. Amen. Amen. Praise God. Next. God bless us all. Yun lang po. Praise God. Pagpapakalan natin natin Panginoon. At tayo po ay tumayo na.